hindi ko naman po pinangarap, pero ito po yun, na-enjoy ko siya. Pero sabi ko noon, mahirap talaga. Tama ba? Yes! Imagine po yun sa UST kapag umuulan, hindi ka makakauwi. So literal experience ko po yung 24 hours na duty. As in pagising ko, duty ka ulit, tutulog ka lang 1 oras, 2 oras, tapos fight na ulit yon. Ang malupit pa noon, dahil baha pa din, hindi pa rin makapasok yung ka-endorse mo, duty ka ulit. Diba? So sobrang hirap po talaga. Pero yun po, ang na-realize ko dyan, sabi ko, hindi ko deserve yung ganun. Tama ba? Sabi ko, hindi enough na ganun lang. So, na-realize ko nun, sabi ko, ang mindset ko before was to really work abroad. Inisip ko nun everyday, gagawin ko lang to para pag nakakuha na ako ng experience, trabaho na abroad. Tama ba? So, imagine na po, ganun lang talaga ang mindset ko everyday. Kaya lang, sabi ko nga nun, sabi ko abroad, US, kasi lolo ko nasa Chicago. O kaya UAE para mabilis. Kaya lang, takot ako baka maripa ko. Di ba? So, buti na lang talaga, dumating sa buhay ko si Mentor Pin. Nasaan nandito ba siya? Ayan. Mentor Pin was the one who invited me here in USANA. She was my high school classmate from St. Mary's. Eto po, nagtaka pa ako nung una kasi she's a tourism graduate. Tapos sabi niya sa akin, benta ka supplements. Tapos ako nurse. Kasi sabi ko, hindi talaga ako makapaniwala nung una. Pero nung nakita ko po yung lifestyle sa kanila, doon po ako dali-dali naniwala. And parang sa akin, it was an opportunity for me na makaalis talaga sa world ng employment. Sino pong pinapangarap yun? Grabe, di ba? So, sabi ko po noon, this is my chance. So, kahit po wala akong pang start doon, literal po talaga, ginawan ko siya ng paraan. Okay, kaya lang, ito po yung sad news. Ayan. So, nung sinimulan ko po yung negosyo, dahil may ini-income po ako from my work, ang mindset ko po dito sa USANA was part-time. Sino po dito mga part-timers? Ayan, so madami pa rin, almost half ng crowd. So imagine po yun, nung first income ko po, kumita ko was around 4,000 pesos. Part-time. Pwede na ba part-time? Starters? Imagine po yun, tuwang-tuwa na po ako noon. Sa sobrang tuwa ko na literal, winidraw ko po agad. At ginastos ko siya. Kaya lang, later on, I realized na yung mindset ko na part-time, ang kapalit din niya is part-time na income. Pero ito yun, I was spending so much time in USANA already. Literal, after po ng trabaho ko, pina-part-time ko siya. Pumupunta po ako ng Makati office, and yung travel time po namin doon, umaabot yan mga 2 oras. Sabi ko, daig pa yung galing ng Batangas, Laguna. Papunta ng opisina. Bakit? Traffic ka. Sakay po ako ng 3 jeep, tapos isang bus, tapos MRT, tapos from MRT Ayala, lalakarin ko po yun hanggang office. Grabe, di ba? Pero sabi ko, nandito kasi pera. Kaya lang, hindi pa full yung heart ko noon. Sabi ko noon, part-time pa din eh. Hindi, kasi bakit? Ang mindset ko noon, meron pa akong ibang source ng income. Kaya hindi ko pa pala nabibigay yung best ko sa USANA. Until the time na dumating na I realized na yung family ko pala, so by the way, I'm the eldest in the family, 5 po kami magkakapatid. And yung mom and dad ko po, matagal na silang naghiwalay. Diba? So parang at an early age, tumayo na po ako na talagang dad in the family. So nangyari po nung sabi ko, may family business kami, kaya lang, nangyari medyo bumaba yung sales. So hindi siya naging ganun ka-flourishing. And then until I realized, sabi ko, nahihirapan na yung nanay ko. Okay? And talagang sobrang nun, sabi ko, si mami lang talaga yung naging source namin ng lakas. And syempre, siya talaga yung nagpaaral sa aming 5 magkakapatid. So sabi ko noon, kailangan ko ng tumulong. Diba? Sino po dito yung para sa kanila, ang di po nila is their families? Especially their mom. Diba? So ever since po talaga nung bata ako, siya lang halos lahat. Kasi sabi ko, it's my time naman na ibalik sa kanya. Okay, kaya lang, it was hard for me at first, pero nung na-realize ko yun na talagang tinamaan ako eh. Kasi bakit? Sabi ko, nag-i-invest na ako ng time dito sa business eh. Tama ba? Pumupunta sa office, pag hindi makapuntang office, nag-training online, kumakausap ng downline, kumakausap ng upline, nanghihingi ng mga tips or ng mga advices. Like, sabi ko, almost kalahati ng araw ko, ini-invest ko na sa USANA, tapos walang nangyayari. So sabi ko nun, talagang nag-reflect ako, and then I realized, sabi ko, now is really the time na ibalik ko naman sa family ko yun. Okay? And at the same time, one of my deepest whys pa rin, ayan, is my team. So nandiyan pa sila ngayon, okay lang ba? Recognize natin sila? Tayo kayo
guys. Ayan. Okay. Thank you. Nagpipicture pa sa harap. Napaka-supportive. So, sobrang sabi ko nun, kasi tama ba na kapag ikaw, ang motivation, kumbaga ang motivation mo lang is yourself, para sa sarili mo lang, minsan may malaking chance na pwede mong sabihin na bukas na lang, next time na lang, or after cut-off, next week na lang. Weekly naman ang Yusana eh. Tama? Pero nung nakita ko sila, na after a year of doing Yusana, parang wala pa rin resulta, sabi ko, it's my time ngayon na ipakita sa kanila kung saan ba talaga pupunta. Sabi nga dito, what is above, so is below. Sabi ko, kung gusto kong mag-rank advance sa mga downlines ko, number 1, kailangan mag-rank advance muna ako. Tama ba? Tama. Na-imagine ba na lahat, pag nag-gold director ka, lahat ng downlines mo, gold director din? Minimum. Ngayon, mape-pressure ka naman mag-rank advance. Diba? Pero yun yung mindset ko na I have to start with myself. And itong mga taong to, sila yung nagpakilala sa akin ng sarili ko. Tama ba? Meron ba dito mga tao na sabihin natin at first hindi nila ganun kakilala yung sarili nila, pero later on, na-realize nila na, uy, ito pala yung kaya kong gawin. Dahil sa mga downlines sila or mga crosslines. Tama? Okay. So yun talaga, sobrang hindi ko binitawan. And ngayon, sobrang proud din po ako kasi may mga nag-rank advance na rin po under my organization. Kahit sabihin natin sobrang layo talaga. Like, imagine, Bigan, Bicol, Bataan, Bulacan. So, puro B, ganon. Nalilito na ako minsan, pero sabi ko, ang Yusana, walang limit yan. Kahit nasang parte ka ng Pilipinas or parte ng mundo, kaya mong gawin yan. Okay, so doon ako na-motivate na yun nga mga downlines na nasa ibang bansa, gabi-gabi, nag-o-online, para lang pakinggan yung NDO mo, pakinggan yung training mo, pagpuyatan yung conversation ninyo para lang matuto. Sabi ko, bakit hindi ko bibigay yung best ko? At saka ito, natatandaan nyo ba yung night na yung sabihin natin guest ninyo nag-pay-in sa inyo? Yung mga first few guests ninyo nag-pay-in sa inyo, di ba tama ba? Kinumit natin sa kanila na, uy dito, tutulungan kitang makuha mo yung pangarap mo. Always remember that day. Dahil bakit? Darating yung araw, tatamarin ka talaga eh. Mapapagod ka. Pero pag naaalala mo yun na you gave your word to them, gagalaw ka eh. Babangon ka sa kamo mo. At the same time, aaralin mo talaga yung negosyo. Okay? And now, my third why is this one. So, actually, I'm not promoting any religion. Pero tama ba? Everybody believes na meron talagang higher being. So, sabi ko, this time, this is not only for me. And ito yun, guys. Ang deep why naman, at first, mababaw lang talaga yan. Ano ba yung mababaw? Shallow. Shallow why? Diba? Pero dito, on the lalim at kalalim din yan. Sabi nga sa akin ng friend ko dito, Miss Nika, ang deep why talaga, every 3 months, nagbabago or mas lumalalim. So, huwag kayong mag-alala kung ngayon, mababaw pa lang yan. Find yourself in Yusana na na later on, mas lumalim pa yan. And now, I'm really so happy and sobrang grateful and thankful sa mga mentors and the whole team because ito na yung pinaka-focus natin ngayon eh. All our results, we offer it to the Lord. Tama? Yes! Okay. And ito, siguro, ayan. Siguro, for the last, okay lang magpa-activity? Sige, eto guys, okay lang ba pikit kayo? Walang madaya, pikit lahat. Sige na, ako naman yung nasa stage. Imagine ninyo na you're with your family, you're with your mom, with your dad, lahat ng mga kapatid mo, mga mahal mo sa buhay, asawa mo, boyfriend, girlfriend. And talagang yung lifestyle na pinaka-pinapangarap mo sa beach, lahat ng mga, sabihin natin, resorts pinuntahan ninyo, nilanguyan ninyo, ginawa nyo lahat ng games sa dagat, na sobrang everybody is so happy to do that. And sobrang thankful sila na ginagawa mo yun sa kanila. Tama ba na pwedeng sabihin mo na, kung sabihin natin ang kausap mo yung mama mo, sabihin mo sa kanya, Mami, sorry hindi ko kayang bigay sa itong lifestyle na pinapangarap mo kasi tinatamad ako. Mami, sorry kasi hindi ko kayang ibigay itong lifestyle na gusto nyong family kasi late ako nagising. Or ayokong baguhin yung sarili ko. Na-imagine nyo guys na kaya nyo kaya yung sabihin sa mga mahal natin sa buhay. Sige, dilat na kayo. Or hindi.
Diba? So yun guys, huwag niyo makakalimutan na at the end of the day, we do this for our families, for our loved ones, and for the Lord. Okay? Siguro, and I will leave you with this one. Your deep why will keep you moving forward towards your success. Thank you and God bless. Alam niyo, isa sa mga dream niya mag-talk sa harap, so dapat mas malakas pa yung palakpak naman to.